Iilan na lamang ang tinatapos ng Commission on Elections o COMELEC bago ang opisyal na kampanya at botohan para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ang isa na rito ay pagpapadala na lamang ng mga kakailanganing gamit sa ilang rehiyon, kabilang na ang balota. Ang kabuuan ng na balita sa report ni Criza Lopez. 13 araw na lamang bago ang kampanyahan para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, handa na ang COMELEC at Quezon City Department of Education para sa darating na eleksyon. 98% na handa ang COMELEC para sa pagsasagawa ng BSKE 2023. Ayon kay Laudianco, ilan na lamang ang tinatrabaho ng komisyon upang maging 100% na handa para sa darating na eleksyon, partikular ang mga gamitan na gagamitin sa pagboto kasama ang official ballots, statement of votes, summary of votes, certificate of canvassers and proclamation. Statistics were almost 100% ready. Gaya nga po na nasabi ko sa inyo, magtatapos po ang deployment namin. Yun na lang po natitira. Balota, official ballots, election returns, statement of votes, summary statement of votes, and certificate of canvass and proclamation plus the indelibility. Yan po yung Natapos na rin ng komisyon ang pagsasanay sa mga teachers na uupo sa botohan. Bukod pa rito, tinatapos na lamang ng ahensya ang pagsasanay ng Contingency Electoral Board o mga otoridad. Ito raw ay upang mabilis na masolusyonan ang mga hindi inaasahang kakulangan sa Electoral Board sa araw ng halalan. Upang matiyak din ang kaayusan at kaligtasan ng eleksyon, ayon kay Attorney Laudianco, tinatayang nasa 200,000 na PNP officer ang ide-deploy. May karagdaga din na higit sa 100,000 na AFP personnel at tinatayang nasa 30,000 na Coast Guard din ang magbabantay sa gaganaping eleksyon sa Oktubre. The almost 200,000 strong PNP po ay ready to serve, not just in their capacity as PNP personnel nga po, peacekeeping officers, kundi po pati sana yung election duty as electoral boards. Ang ating 100, hindi ko alam kung hindi accurate ito kasi ayaw i-disclose din AFP, ilan talaga sila, matter of national security. But let's say, 120,000 AFP strong, ganun din po, ready to help and assist us. Ang kagandahan po ngayon, pati yung Philippine Coast Guard na around 30,000, kasali na po sila sa amin. Kaya kung mapapansin niyo po, meron na rin silang election duty. So, in terms of that, together with the DepEd, ready na po ang inyong COMELEC sa gawa ng October. Sa tulong ng kampanya ng COMELEC na Task Force Anti-EPAL, umabot na sa 6,562 ang napadala ng show cause orders sa mga kandidato na sangkot sa premature campaigning. Sa datos na inilabas ng COMELEC, mayroon ng 131 filed petitions for disqualification, 99 ang nasa ilalim pa ng preliminary investigation. Nasabi ni Laudianco na mas napadali ang pagsusumbong sa kaso ng early campaign bunsod ng pagiging bukas ng kanilang mga social media sa mga sumbong. Tiniyak niya na hindi ilalabas ng COMELEC kung sino ang nagpasa ng reklamo laban sa isang kandidato. Kaya nga po natutuwa kami at warning po namin ito sa lahat ng politiko. Dati po, kung inaasahan niyo magbabantay ang COMELEC at ang Deputex Agency po, ngayon mas katakutan niyo po yung kabarangay ninyo. Dahil sila po ang nagbabantay sa inyo, sila po ang nagsusuplong sa amin. Anong epekto? Samantala, ilang lugar din sa Quezon City ang inilagay sa at-risk base sa isinagawang risk assessment ng PNP. Ayon kay Chief Education Supervisor Dr. Heidi Ferrer ng DepEd-QC, 6 na lugar ang idineklarang risk dahil sa kakulangan lamang ng CCTV. At ang kadahilanan ay walang CCTV po lamang. At syempre, dalawang linggo pa, 13 days to be exact, bago tayo magkaroon ng election. No, gagawin natin lahat para yun ay... Isang barangay din sa QC ang inilagay sa yellow alert ng COMELEC dahil sa mainit na labanan sa barangay. Barangay Silangan dito po sa Quezon City ay na-declare namin under yellow. Ano po ang reason? Kasi by the validation ng PNP ay merong intense political rivalry. Yun naman po paglalagay namin sa yellow, orange at red, hindi naman po yan dapat maging concern. It's more on our part na nag-i-increase kami ng police personnel, nag-monitor kami lagi. Yun po yun, yung ating mga... Bago ang eleksyon, patuloy pa rin ang panghihikayat ng COMELEC sa mga kandidato na sumunod sa mga kautusan at mga ipinagbabawal upang manatiling maayos at payapa ang halalan.
Mula rito sa Quezon City Hall para sa EuroTV News, Riza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.